Hola! So guys, luto naman tayo ngayon ng tinolang native. Ayan, ito ngayong manok dahil freezer siya ni mama. Pero yan po ay fresh na native mula sa aming mga alaga. So extra lang yung kamatis dyan. Wala siyang kinalaman sa tinola. So tingnan nyo naman guys, medium size lang ng kamatis. Actually small pa nga ito eh. Malaki lang ng konti sa cherry tomato. So 2, 4, 6, 8. So yung 8 piraso na yan ay 60 pesos. Wow! And then ito, bumalik na naman sa pagkamaharlika itong sili. Yung 4 na piraso ay 10 piso. Okay? So, ito, dahon nga ng sili yung gusto ko pag nagtitinola. And then, papaya. Oo. So, ang gusto ni Joawing ay ampalaya. Pero ayoko naman. Lagi na lang kami hindi nagkakasundo pagdating sa mga ganyang bagay. So, ngayon, finally, ako yung nanalo. Yes! So, yan. Magluto tayo. Samahan nyo ako. So, meron nga akong nakita sa ref na ito. Pang chicharong bulaklak. So, yan na siya. Malinis naman na yan. Ilalaga ko na lang. Lagyan ko ng asin. Dahon ng laurel. Ayan. And then, bawang. Ayan. So, pakukuluan lang yan hanggang lumambot. And then, mamaya ay ipiprito na din. Ayan, at ready na nga ang ating mga sangkap. So, tingnan nyo naman tong manok. Ayan, napakataba. Parang ako lang. Chares! Ay, hindi pala char yun. Totoo pala yun. So, yan. Tingnan mo. Ito yung rekado ko. So, hindi siya yung typical na tinola dahil mamahalin nga ang ating kamatis. So, ang gagamitin ko nga ay tomato paste na lang. So, yan. Binyagan natin itong kaserola ni Ate Malu sa Japan. Ayan. Napakabigat nga yan. Pwedeng panghampas. Charis. So, ayan, lagay na natin itong mga manok muna. So, hindi ako naggisa ng bawang sibuyas, luya. Lagay ko muna itong mga fats para lumabas yung sarili niyang mantika and then doon na tayo maggisa. Kasi, ano, tingnan mo, oh, grabe, nananapak yung taba. Yung dilaw-dilaw is taba po yan. So, organic naman nga itong ating native kasi hindi naman sila nakain ng feeds. Opo. So, pakalat-kalat lang sila dyan. Bahala na sila kung anong kainin nila. Kung kumain sila ng insekto, ng kung ano pa man. So, ganyan lang mag-alaga ng native na manok dito sa bukid. Opo, sa probinsya. So, sa ibang probinsya, eh, pinapakain nila yan ng kung ano-ano, ganyan. Pero dito kasi is, bahala na sila kasi nga, palayan naman dyan at kung ano-ano pa. So, buhayin na din nila yung sarili nila. Tapos, pag pwede na sila, iluluto na natin sila. Diba? Parang ang sama naman natin sa part na yun. Oo. Pagkatapos nilang alagaan yung sarili nila at buhayin yung sarili nila, tapos bigla lang natin silang uulamin. My God! Harsh yarn. Pero ganun talaga ang buhay. Ang mundo ay isang malaking karagatan. Karagatan kung saan ang mga tao ay naggagamitan. User yarn. Eto na naman nga ako sa mga hugot at hanas ko sa buhay. Nadadala ko na naman sa voice over ng aking mga cooking serye. Ano ba yan? Anyway, balikan na nga lang natin itong aking niluluto. Ayan, dinagdagan ko na nga siya ng olive oil. Kasi naman, ang tagal namang lumabas ng mantika niya. So, yan. Kailangan ko ng madaliin dahil patanghali na. Lagay mo yung sibuyas. Oo, inuuna yung sibuyas. Kasi pag inuuna mo yung bawang, masusunog. So, inuuna ko yung sibuyas. Paglabas ng aroma ng sibuyas, pag medyo nagka-caramelize na siya, may pa-caramelize pa. Lagay mo yung luya o kaya bawang. Bahala na. Magkikita-kita rin naman sila sa finals. So, dito tayo sa totoong buhay. Reality show. Yan. Dito tayo sa makatotohanang pagluluto ng mga nanay. Tingnan mo naman yung aking kamatis. 2 piraso kasi naman ginto. So, ganun talaga kailangan natin tanggapin na mahal na nga lahat. Ito yung tinatawag nilang golden era. Yes, golden era. So, kailangan nating triplehin yung kayod natin para ma-provide at ma-sustain yung pangangailangan ng pamilya natin kasi hindi naman pwedeng puro lang tayo reklamo. Kasi yung pagrereklamo natin, hindi naman magbubunga ng positivity sa buhay natin, di ba? At the end of the day, pagkatapos nating magreklamo, kailangan pa rin nating kumayod para makapag-provide tayo sa ating pamilya. Yun yung realidad ulit ng buhay. Real talk yan. Bawasan ng reklamo sa buhay, bawasan ang pangingialam sa buhay ng may buhay, bawasan ang pagbabantay sa buhay ng iyong kapitbahay. At pag ginawa mo yun, unti-unti mong makikita ang pagbabago sa iyong buhay.
Kasi sa maniwala at sa hindi, yung mga negativities na minamanifest mo sa buhay mo ay siyang nagiging block or siyang nagiging hadlang sa flow of blessings na nakalaan para sa iyo. Matuto kang manalangin at magtiwala ng lubos sa magagawa ng Diyos sa buhay mo kasi believe me, hindi naman ibabawas sa blessings na nakalaan para sa iyo yung pagtatagumpay na nakakamit ng kapwa mo or nung kapitbahay mo. Ayan, at kung saan-saan na naman nga nakarating ang hugot ko, kaya ayoko masyadong nagluluto kasi napapahugot talaga ako. Ayan, at hindi ko nga namamalayan ay patapos na pala ako sa aking pagluluto dahil natanggalan ko na ng tubig yung ating chicharon bulaklak. Nailipat ko na siya sa kawali at hindi ko muna siya nilagyan ng mantika dahil magmamantika pa yan. Fast forward nga, eto na ang aking pulang tinola. Yes po, kahit kapiranggot lang yung nilagay kong kamatis ay namumula siya dahil nga naman puro tayo reklamo na mahal ang kamatis. Meron namang tomato paste, yun din naman yung purpose nun. Kamatis pa din naman yon. So, tingnan mo naman ang outcome. Ang ganda, 'di ba? Perfect. So, minsan, wag nating titigan kung ano yung kulang, kung ano yung wala. Kasi may mga alternatibo naman. Tingnan mo nga't mas gumanda pa ang aking tinolang pula. So, nilagay ko na nga yung papaya dahil pag lumambot yung papaya, ciao! Mapaparami na naman nga ang kanin nito ng mga kasama ko sa bahay. Tingnan mo nga naman kasi ang ulam. Tinolang pula at chicharon bulaklak. Perfect. At kung narating mo nga ang part ng video na to ay napakaswerte mo dahil dito sa part na to ko isha-shout out ang dalawa sa ating masisipag na engagers. Yes po. Shout out nga pala kay Ma'am Maylene de los Santos and Raquel Ramboyong. Ayan. Ma'am Maylene de los Santos at Ma'am Raquel Ramboyong, mag-PM po kayo sa ating page, sa ating Mama Dora page para maklaim ang inyong biyaya. Yes po, pagdamutan po natin ang biyaya ni Mama Dora. So, sana ay makabili kahit papano ng bigas para makatulong sa inyong pamilya. So again, thank you so much for watching guys and pasubscribe naman po para dumami pa ang ating ma-reach out. Thank you, thank you. Thank you so much for watching. Yun lang po and God bless. Stay safe. Bye!